Isang masayang buhay po sa lahat and welcome back to my channel. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mahigit 3,000 na subscribers ng aking channel. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Pagpasensyahan na po ninyo at medyo natagalan ang aking paggawa ng ganitong video dahil po alam nyo na ang trabaho natin, medyo busy po sa maraming ganap sa buhay. Okay po. So, sa ngayon, ang tatalakayin ko po ay ang EIPCRF School Year 2023-2024 tutorial. Actually, sa school po namin ay tapos na po kami bago po um, mabigay yung suspension. Ngayon, bumalik na naman at ito na po ang katotohanan. Tayo po ay gagawa ng ating EIPCRF. Okay. So, tayo naman po ay flexible. Okay, ako po ay hindi masyadong ma-complain. Obey first before you complain ang aking motto. Okay, so ito po, turuan ko po kayo sa mga hindi pa po nakagawa. Sana po ay maging helpful ang videong ito. Okay, so simulan na po natin. Ah, siya nga po pala, yung EIPCRF template na Excel format at iba pang mga sample po na gagamitin sa or pwede niyong magamit after mapanood ang video ito ay mada-download po ninyo dyan sa my description box. Okay, ilalagay ko na po dyan. Okay, so simulan na po natin. Kunyari na download nyo na po yung ating EIPCRF at punta po kayo dun sa pinag-downloadan nyo. Say for example, ang sa akin po ay dinownload ko at nasa downloads. Okay. So, punta po kayo dito. Huwag niyo po munang bubuksan. Okay po? Right-click po. Using your mouse, ira-right-click ninyo at pupunta po kayo dito sa my properties. I-click niyo po si properties. Okay po? Ngayon, ganito po ang lalabas. May mababasa po kayong unblock dyan. Dito po. I-click niyo si unblock. Tapos po, i-okay. Ayan. Pagkatapos po, do-double click na po natin para po ma-open. Okay po. Ayan. Tapos, enable content. So, ayan na po. Okay. And so, parang nung nakaraan taon lang, so select career stage, kung proficient, proficient, kung highly proficient, kung highly proficient, try natin. Ayan, mag-iba ng kulay. Okay. So, balik po muna tayo dito sa proficient teachers. Ayan. And so, mag-proceed na po tayo. Proceed. Ayan. Data privacy, syempre agree. And then, fill out po natin sa demographic profile. Okay po. Huwag po tayong magkakamali sa ating mga details sa ating demographic profile. Okay po. Region sa top down. Kunyari, region 1, Ilocos region. I-type po ninyo si division. Select from drop down options. Ayan, sa Pangasinan ako or sa Lawag or La Union, kung saan ang division ninyo. Municipality, pakitype na lang po. And school ID, school name, siyempre school type, school size, pipili po kayo sa drop down, and yung curricular classification, last name, naka-caps, okay, all caps. First name, ganun din po, all caps. Middle name, syempre employee ID, position, status, ayan, edad, sex, number of years in teaching, okay, kung ilang taon, highest degree obtained, level taught, and your DepEd email address at yung TIN number po ninyo. Okay.
Okay po, so after po ninyong ma-fill out si demographic profile, ayan, si grade level taught, si grade 6 area of specialization, for example, TLE, HE, ayan, TLE, EBP. Okay? And so, i-click na po natin si next. Sabi niya, you will not be able to edit your name and employee ID after this. Are you sure your input is correct? Para hindi po tayo mag-ulit, siguraduhin po ninyo na tama po ang spelling ng pangalan ninyo at ang employee ID. Kasi ito po ay hindi nyo mai-edit. Okay po, pag sure na po kayo, i-click syempre si yes. Tapos po, gawa kayo ng password. Yung hindi nyo makakalimutan. Mahirap, madali, bahala po kayo. Okay? Um, Basta pag yung hindi makakalimutan kahit number lang. At siguraduhin po ninyong magkaparehas. Okay, tas i-click-click niyo po si go. Ayan, antayin po natin. Okay. So, ayan na po. Tapos na. Ganyan po ang makikita ninyo. And then, let's go to encoding part. Ayan. So, ilalagay po ninyo dito ang last name ng inyong rater. For example, you have your head teacher. So, ang rater nyo po ay yung inyong head teacher. Kung wala po kayong head teacher at mayroon po kayong master teacher, si rater nyo po ay master teacher. Okay po? So, for example, ayan, all caps din po. First name niya, middle name, okay, position niya. For example, head teacher. Ayan. Email niya, syempre ilalagay ninyo. Okay po. And date of review. Kung kailan, kunyari ngayong araw, so ilalagay nyo ay, tignan nyo po yung format niya. 2024, month ay July, at ang date ay 26. Ayan. Okay. So tapos na po tayo dyan. Punta na po tayo dito sa CO1. Okay po, sa CO1, for example, i-click niyo yan yung drop-down menu. Kung, 'di ba, ang subject area ninyo, for example, ay TLE, EBP, HE, ayan. So, magwa-white na po ito. Ilalagay nyo na po yung inyong rating from your first COT. For example, ang binigay sa inyo ng inyong rater ay 6, 6, kunyari lang po ha, 7, 7, 7, 7. Ayan. So, kompleto na po siya. At ilalagay niyo po yung date required. Ayan. Required po dito yung date of observation. So, tignan niyo rin po yung format. Example ng date ay 2023, October 23. Ayan. Ayan. I-click po nyo yon at makikita nyo mag-check si COT status. So, okay na po siya. Ngayon, sa CO number 2, the same subject. Ayan. So, nag-improve si Madam. 7 na po lahat. Kasi syempre, may technical assistance po di ba? Kaya nag improve po tayo. Ang masakit po yung mataas ang grades mo, tapos bumaba, anong nangyari? Hindi naging effective si technical assistance. Okay po? So, that's the same. Huwag niyong kakalimutan ang petsa. So, kunyari 2023 ng December 11, for example. Okay? Ayan, chinek niya. Okay na.
Sa punta po tayo sa CO number 3. Now, may mga cases na, for example, hindi ka nakapag-CO 3 kasi you have a valid reason. For example, nag-leave ka kasi nanganak ka, ganyan. So, ilalagay po ninyo dito, no classroom observation with valid reason. Ayan. Iba-block niya po lahat yan kasi nga po wala eh. 'Di ba? And so, chinek na po niya kahit hindi mo lagyan ng petsa. Okay po? Ngayon, kung mayroon naman, o di bumalik ka at ilagay mo ulit yung iyong area kung saan ka in-observe. Tapos, wag mong kakalimutan yung grade mo sa CO3 at iyong petsa ng pinag-observe. Makikita po ninyong lahat yan sa inyong COT. Okay? Ngayon, sa CO4, bumalik ka na, nag-reinstate ka na, for example, so the same subject area. At syempre, mataas pa rin ang iyong grades. Yan. Yan. Okay? Yan. Okay. And so, let's go to dito sa quality. Kung yung napapansin, nilagyan ko po to kasi kanina. Nilagay ko 5 dahil sa non-classroom observable 1 sa objective number 9, ito po yung DLL. Okay? Ngayon, since tatlo lang ang CO mo, CO plus observation, hindi po pwedeng 5 kasi incomplete ka ng MOV, kaya 3 lang. Okay po? Ngayon, sa 11, kung ito po ay DLL pa rin, hindi ko na sure, 3 pa rin. Pero kung ito po yun yung sa attended yung mga focus group discussions and lock sessions, ganyan. Pag lahat inattendihan mo naman ay 5, syempre. So remember, sa quality po, kung lahat ng MOVs mo ay present, kompleto, huwag niyo pong pagdamutan na ng grade, ng mataas na grade ang inyong mga sarili. Okay po? Okay, let's go to efficiency. Naging efficient ka ba? May isa kang wala eh. Okay? Um, hindi kompleto ang MOVs mo, kaya syempre you have to be very honest. 3 ka lang kasi, 'di ba? Wala kang CO, 3 lang. Ngayon, kung sabi naman ni teacher, ni head teacher, sige, okay na yung ah, mga MOVs mo. So, lalagyan mo siya ng 5. 5. Tignan niyo yung mga MOVs po ninyo. Okay. 5. Ah, parang hindi kompleto. Nahiya akong bigyan ng sarili ko ng 5. Kaya 3 lang. Okay. Ayan. Tapos dito naman ay kompleto sa timeliness. Okay. Ayan. Tignan niyo po, may nakalimutan ako dito. Well, hindi pa po na-check. May nakasulat pang required kasi hindi ko po pala nailagay yung date ng last COT. Okay po? Ngayon, ilalagay ko syempre. Ang last na COT for example ay 2024 ng April 22. Okay. Ayan, chinek niya na po. Okay. May nagtanong po sa mga dun sa isang video ko. Sabi niya, "Ma'am, ano po ang grade ko kapag o ilang CO po ang ilalagay ko kapag ako po ay newly hired teacher?" Okay? Kung newly hired teacher ka, dito ka lang po sana sa CO4. So, ang gagawin mo, dito po, lalagyan mo ng no classroom. Ayan, so ibablock niya po. No need of date, syempre. Ganyan din dito kasi wala ka nga eh. Bago ka pa lang, 'di ba? Ayan, wala pong date syempre. Ito ka lang. Okay po? Ito lang. Ngayon, babaguhin po natin yung 3, 3. Kasi
Since bago ka pa lang, so hindi ka required na mag-pass. So ang pinas mo, kumpleto. So 5, di ba? 5. Yan. 5, 5. Kumpleto ka eh. Kaya lang, bago ka nga lang. Kaya, so pag makikita mo, outstanding ang grade mo, kahit bago ka pa lang. O given a chance na maaga kang nakarating or na-employ sa DepEd, o syempre, outstanding yan, mas mataas. Okay po? Ngayon, lalagyan po natin ang pangalan si approving authority. Sino po ba ang approving authority kapag ikaw ay teachers? 1 to 3. Ang approving authority po natin ay ang ating principal. Okay, so all caps po ulit. Ah, example ay ng apelyido. Ayan, kukunin ko na si Rizal. Ang first name niya ay Melinda. Ang middle name niya ay Orate. Okay, so ang position niya ay principal 4. Ayan. Sa mga master teachers po at head teachers, ang ating approving authority sa amin po ay Assistant Schools Division Superintendent in charge ng, kunyari secondary, may elementary. Tatanungin niyo naman yan eh, sasabihin naman po nila. Okay, wag niyong kakalimutan ang email address. Uh, Belinda.Rizal at deped.ph. Ayan na po. Okay, ito po ang wag niyong kakalimutan gawin. Finalize. So you have to finalize. The same po ang password nung ginamit ninyo na mag-lock dito. Na-remember niyo po? Wag niyo pong kakalimutan. Sa parehas din po. Ayan, para ma-finalize po ninyo and you can proceed sa next part. Now we go to encoding part 2. Okay, ayan. Ito na po yung core behavioral competencies. So, naalala niyo po yung inyong PSAT. Mayroon po ito, di ba? Di po ba? O ngayon, syempre, you have to be very honest in answering. Ito po, self-management. Okay? Kung okay yan lahat, then i-check mo lahat. Okay. Kung sa professionalism, medyo hindi perfect. Ayan. So, may hindi ka i-check. Ayan. Okay. Results focus. Hindi ko ma-deliver ni error-free. May mga times na may mga error pa rin ako. Ayan. But I express a desire to do better. So, ayan. Teamwork. Ay, okay ako dito. Kasi tumutulong ako sa team. I work collaboratively with my team. Service orientation, okay din po ako dyan. Innovation, dito may mga time na nakabox pa rin. So, hindi ko i-check si itong number 2. Ayan. So, tapos na. Huwag niyo po ulit kakalimutang i-finalize. Importante po ito. And so, tatanungin niyo ulit, ano po ang password? Parehas yung password. Okay? Parehas po nung tinype ninyo dun sa starting status sa encoding part 1. Okay? Ayan. Kasi kung magkakaiba password, hindi pwede. Tsaka baka ka makalimutan nyo. Ayan, so na-check na yung part 1, 2, and 3. We go to part 4. Ayan, dito tayo. So, ayan na si part 1. Nandiyan na yung grades. Okay. Ito na po si part, ayan, 4.5. Ayan, nandiyan na po. And so part 2, ito na po yon yung core behavioral competencies. Part 3, ayan. Part 4. Ito, okay? Development plans. So, matik na po yung strength. Ito na po yung development needs mo. Wag po kayong magkakamali ng magma-merge cell po dito dahil kung hindi nyo po ma-finalize. Wag nyo gagalawin po yung table. Okay po? Wag nyo i-merge ang cells ng table.
Okay. And so dito sa learning objectives and intervention, timeline, resources, kailangan nyo pong i-fill out ito. Okay? Dito po, ito pong development needs. Ano ang learning objectives mo? Okay? So that ang development needs ay maging strength na later on sa susunod na mga taon. Okay po? Ngayon, para hindi po kayo mahirapan, dyan po sa description box, may mga nilagay na po akong example, okay, ng mga learning objectives at saka po intervention. Okay, kunyari ganito, saan na yun? Okay, sa aking, sandali lang po. Ayan. Ayan po. Okay, so learning objectives, ito na po yung sa development needs. Hanapin niyo po dito. Kunyari ay, nasaan ka na? Ito, displayed proficient use of mother tongue. Mother tongue. Saan ka, mother tongue? Ayan. So, ang objectives mo ay ito, to effectively utilize bilingual proficiency in both Filipino and English. Ayan. So, copy mo lang kasi ibibigay ko naman sa inyo yung link to download this example. Pero, i-edit nyo rin. Siyempre naman. Kung ayaw naman na i-edit, sige na nga, copy-paste na. Ayan. So, nandyan na po siya. Ano intervention mo? Siyempre, you have to attend seminars, trainings, ganyan. You go back again sa dinownload ninyo na binigay ko and then you can copy yung attend seminars and trainings. Ayan. Copy. Ipe-paste nyo lang po dito. Tapos timeline nyo ay year-round. Year-round. Hindi po kayo pwedeng humingi ng MO, kaya ang resources nyo na lang po ay personal fund na lang po ang ilagay ninyo. Personal fund. Ayan. So, hopefully ay magkaroon na tayo ng increase. Hindi po tayo madamot, di ba? So, i-finance po natin lahat, lalo pagka medyo mataas po ang ating sahod, di ba? Okay, so tatapusin po natin ito para po ma finalize po natin. Kasi kung hindi nyo po nilagyan ito, hindi po ma-finalize. Try po natin. Okay? Ayan, finalize. Validation failed. Please check fields highlighted in yellow. Okay? So, highlighted in yellow, yan, yung mga yan. Kasi kailangan mo pa, kulang pa. Yan. Okay? And so, balik po tayo doon sa nilagay ko na sample. Ano ba? Establish ito. Ito po yung ating development need. Establish safe and secure. So, tignan ko nga po kung may nagawa ako. Establish. Ayan. To create. Oops. Ayan. So, copy po. Copy. Tapos, paste nyo lang. Okay. Ayan, hindi na siya nag-yellow. Copy nyo lang po ito. Paste. Ayan. Year round. Tapos, personal fund. Bala po kayo kung may iba po kayong pagkukunang pondo. Kunyari, canteen fund, ganyan. But bala din po kayo kung ang timeline nyo lang ay from August to September, ganyan. Okay, bala po kayo. Ito, maintain learning environments that promotes fairness, respect. Hanap po tayo dito sa... Hmm? Ayan. Kasunod lang pala. Okay, so copy. Para hindi na po kayo mahirapang mag-isip. Okay. Paste. Yan. So, ito pala ay bakit ko nilagay ito? Hindi po. Ito po ang ika-copy paste natin. Diyan sa intervention, kung may madadagdag pa po kayo sa intervention, mas maganda po, okay? Hindi po kayo limited sa mga sinabi ko lang o nilagay ko lang na sample. Okay. So, mapapansin ninyo, hindi na siya nag-yellow. Ayan. So, okay na po kayo.
Wala naman po dito. Pag may makikita po kayo dito na optional, kahit hindi nyo lang po gagawin yan, okay lang. Okay? Ito, ayan, professionalism and ethics, same. Ito po tayo dito at mayroon pa akong sample. Professionalism and ethics. Ayan. Top hold. Pag may number po, ibig sabihin nakaisip ako ng dalawa o tatlo, kaya may pagpipilian pa kayo. Okay? Ayan. Paste. Okay? At si ito, attend. Gaya po lang nasabi ko ha, kung may mga intervention pa po kayo na naisip, please do not limit yourself. Isulat nyo po. Okay, and we have results focus. Dali na lang po ito. Results focus. Ayan. Okay. Attend. Oops. Ayan. Year-round in personal fund. Okay. And we go to the last innovation. Saan po yun? Innovation na parang nakita ko sa taas ito. Okay. To foster. Tapos space. Okay. Attend. Ayan. Year-round in personal fund. Okay po? Ayan. Tingnan ko nga kung pwede na i-print. Yan. Pag ipiprint ninyo, ganyan lang po. Ipiprint. Okay. Ngayon, ayan, ipiprint nyo rin si part 3. Kanyari, yan. Okay, page 1 and 2. Okay. Piprint nyo si part 2 for submission, part 1. Ito po, ito. Mga piprint natin. Okay, sa example, print. Ayan. Okay, 1 to 5. Okay. So we go back to 4. Ito po ang wag na wag niyong kakalimutan tulad po ng sabi ko, finalize. Okay. Ay lagay po ninyo yung password na nailagay niyo na po kanina. And so, ito na po ang itsura nung tapos na. Okay. Ayan. Na-finalize, na-check na po lahat. Okay. Ready na pong isubmit. Okay. Kung anong file name, ilagay nyo na po yung file name na ni-require ng inyong ICT para po masubmit sa kanila o sa kanya yung inyong EIPCRF for this school year 2023-2024. Okay. Maraming maraming salamat po ulit sa pakikinig. Naway makatulong po ang simpleng video ito. Ipakalat ang good news. Paki-share po. Maraming salamat. God bless us all.